Oh, kumusta mga hobbyist? Isa sa mga unang tanong, lalo na kung bago ka pa lang sa mundo ng RC crawling, ay ito. Ano bang scale ang bibilhin ko? Parang simpleng tanong lang no, pero dyan talaga nagsisimula ang lahat ng kalituhan. Yung mga numerong yan, 110, 112, 124, pamilyar ba? Kung isa ka sa mga napapakamot ng ulo at hindi alam kung saan magsisimula, relax ka lang. Ginawa namin tong guide na to para tulungan kang linawin ang lahat. Okay, para malinaw, ito yung mga pag-uusapan natin. Una, siyempre, aalamin natin yung gulo sa scales. Tapos, kikilalanin natin ang hari ng trail, ang 1/10 scale. Susunod, dyan yung sikat na 112 scale. Tapos, yung mga cute na pocket-sized microcrawlers. At sa huli, pinaka-importante, tutulungan ka namin kung paano ka makakapili ng tama. Tara, simulan na natin. Unahin na natin yung bigatin, yung tinatawag na king of the trail. Pag sinabing RC crawling, yung seryosong klase, madalas ito talaga ang unang pumapasok sa isip ng mga tao, ang 1/10 scale. So ano ba talaga ang 1/10 scale? Well, ito yung standard size sa hobby. Sila yung mga kitang-kita mo sa YouTube na talagang sumasabak sa mga bundok, sa mga ilog, sa putigan. In short, ito yung tunay na pangharabas. Kung ang trip mo ay serious outdoor adventure, ito yon. Ngayon, ano ang maganda at hindi maganda dito? Sa pros, syempre yung capability niya, walang tatalo. Kahit anong hirap ng terrain, kayang-kaya. Tapos yung pyesa at upgrades, grabe, sobrang dami. At ang laki ng community. Pero, heto yung cons. Una, mahal siya. Pangalawa, kailangan mo ng space. Hindi to basta-basta maitatago sa ilalim ng kama. At nung sinabi kong mahal, seryoso yon. Ang isang dekalidad na 1/10 scale, magsisimula ka sa 15,000 hanggang 30,000 pataas pa yan. So ito ay isang seryosong investment. So para kanino ba talaga to? Perfecto kung ikaw yung tipo na mahilig talaga sa labas, hiking, trail runs, o kung gusto mong sumali sa mga kompetisyon. Ang mga sikat na pangalan dito, syempre, yung mga kilala na, Traxxas TRX4, Axial SSC10. Mga A-list yan sa hobby. Okay, so kung medyo nabigatan ka sa presyo ng tent, don't worry. May good news ako sa'yo. Punta naman tayo sa pinakasikat, lalo na dito sa Pilipinas. Ito ang mga Budget Kings, ang 112 scale. Ang 112 scale, ito yung perfect middle ground. Ito yung mga nagkalat sa Shopee at Lazada na ang gaganda ng itsura. Kilalang kilala sila sa scale looks nila, yung mga detalye sa presyong sobrang abot kaya. Okay, pros and cons naman tayo. Pros, syempre, number 1, very affordable. Tapos, paglabas pa lang sa box, ang ganda na. Madalas may ilaw na, may interior. Kompleto. At yung pyesa, marami ring mabibili online. Sa cons naman, well, hindi ito kasing tibay ng 110. Hindi ito dinisenyo para sa bugbugan at extreme na akyatan sa bato. At heto ang magic number. Ito yung dahilan kung bakit sila sikat. Tingnan nyo yung presyo. Mula 2,500 hanggang 8,000 pesos, may crawler ka na. Ang laki ng diferensya sa 10-1, di ba? Kaya ito yung perfect na panimula. So, para kanino to? Simple lang, para sa mga beginners na medyo masikip ang budget, para sa mga gusto lang maglaro-laro sa backyard o sa park, at para sa mga hobbyist na mas importante yung itsura, yung scale details. Ang hari dito, walang iba kundi ang MN models, lalo na yung sikat na MN99s. Okay, mula sa Budget Kings, punta naman tayo sa pinakamaliit sa grupo. Pero huwag kayong magkamali, kahit maliit ito, sobrang fun nito. Ito ang mga micro-crawlers, fun kahit saan. Ang mga micro-crawler, yung 118 o 124 scale, ang liit-liit lang nila. Pwede kang gumawa ng sarili mong obstacle course sa sala nyo gamit lang ang mga unan, libro, kahit tsinelas pwede. Pwede mo dalhin sa office para sa break time kasi yun yung pinakamalaking advantage nila. Kasya sila sa backpack mo. So yung pinaka-pro dito is convenience. Yung pagiging portable, pwedeng-pwede sa loob ng bahay. Pero syempre, may limitasyon din. Dahil sa liit nila, huwag mong asahan na kaya nilang akyatin yung malalaking bato o matataas na damo sa labas. Medyo limitado ang outdoor capability nila. Pagdating sa presyo, mapapansin nyong, teka, mas mahal pa sila sa mga 12-1 na Budget Kings. Bakit? Kasi yung mga sikat na microcrawlers galing sa mga malalaking brands na dekalidad din. So you're paying for that quality in a small package. Kaya,
Kung ang hanap mo ay pang-aliw sa loob ng bahay, sa opisina, o kung limitado lang talaga ang space mo, ito na yon. Ang dalawang pinakasikat ngayon ay yung Axial SCX24 at yung Traxxas TRX4M, na para sa marami, nasa sweet spot talaga in terms of size and performance. Ayan, napag-isapan na natin yung tatlong main categories. Ang hari, ang sikat, at ang pocket-sized. Ngayon, balik tayo sa pinaka-importanting tanong. Paano ka nga ba pipili ng tama para sa'yo? Okay, isummarize natin lahat. Eto na, parang cheat sheet mo na to. Kung may budget ka at seryoso ka sa outdoor adventures, 110 scale yan. Kung beginner ka at nagtitipid, 112 scale ang para sa'yo. At kung kailangan mo ng something na pwedeng laruin sa loob ng bahay o opisina, yung Space Saver, microcrawler yan. Malinaw, di ba? Actually, 3 hakbang lang yan. Simple lang. Unang tanong sa sarili mo. Magkano budget ko? Pangalawa, saan ko babalak maglaro? Sa bundok ba o sa sala lang? At pangatlo, based sa sagot mo sa unang dalawa, pwede ka nang pumili. Ganun lang siya kadali. At kung hanggang ngayon gulong-gulo ka pa rin, heto ang isang very practical na payo. Tip mula sa mga kapwa hobbyist. Kung first time mo at alanganin ka talaga sa budget, subukan mo muna yung MN99s. Sa halagang 3,000, masusubukan mo na ang hobby. Kung magustuhan mo, good. Saka ka mag-ipon para sa upgrade. So ayan, sana mas malinaw na ngayon ang landas para sa'yo. Ang tanong na lang ngayon ay hindi ano ang bibilin mo, kundi saan ka unang mag-a-adventure? Sa bundok ba? Sa parke? O dyan lang sa kwarto mo? Kahit ano pa man yan, ang pinaka-importante ay mag-enjoy ka sa hobby. Happy crawling!